Maraming salamat nga pala sa suporta niyo mga boss. Ang pagpapatuloy ng ating kwento kabanata 26 hanggang 30. Ang kulay esmeraldang plunge basin ay maaaring mukhang berde sa ibabaw, ngunit taglay nito ang hindi masukat na lalim. Noong una, sinubukan na ni Ion na tuklasin ang kailaliman nito, ngunit hindi niya kailanman naabot ang pinakailalim. Pagkalubog niya sa lalim na mga 10 metro, nakaramdam siya ng kirot sa tainga. Ang tainga ng tao ay lubhang marupok. Ang pinakamahirap tiisin ng isang maninisid ay ang presyon sa tainga. Hindi naiiba ang mga mandirigma dito. Habang lumalalim, mabibiyak ang eardrums bago pa man maramdaman ng mga laman loob ang presyon. Kaya't pinasabog ni Ion ang hangin mula sa bibig niya upang madagdagan ang presyon mula sa loob at mapantayan ang panlabas na presyon na nakapagpabawas ng sakit sa tainga. Sa hindi matukoy na lalim, nagsimulang lumiit ang liwanag sa ilalim ng tubig. Tanging sa pagtitig pataas sa ibabaw ng tubig makikita ang maganda at bahagyang sinag ng araw na tumatagos pababa. Para magkaroon ng paraan upang makatakas sakaling may panganib, nanatili si Ion malapit sa gilid ng bangin. Nakapalibot dito ang kakaibang mga bato na bumababa pa sa mas madilim at tila walang hanggang kailaliman, isang nakakatakot na dilim na walang hangganan. Sa kabutihang palad, naabot na ni Ion ang Vigor Realm, kaya niyang tumagal ng matagal sa isang hininga. Sa isang bugso ng hininga, kaya niyang magtagal ng halos 15 minuto. Sa daigdig, ang record ng paghinto ng hininga sa ilalim ng tubig ay mga 13 minuto, at iyon ay matapos ang matinding pagsasanay. Kung magsasanay pa siya, tiyak mas hahaba pa ito. Habang tumataas ang presyon, naramdaman ni Ion na pinipiga ang kanyang mga baga. Napuno ng likido ang kanyang tiyan at mga laman loob. Ang mga tadyang na bumabalot sa kanyang mga baga ay nasa matinding presyon, para bang tinatapakan siya ng higanteng oso. Maging ang tunog ng pag-ikik ng kanyang mga tadyang ay kanyang narinig. Kung hindi dahil sa bone training na kanyang natapos, tiyak na nabasag na ang kanyang mga tadyang. Dahil sa pagkompres ng tiyan, lumipat ang matinding presyon sa kanyang buong katawan, pinipiga ang kanyang mga laman loob at likido sa katawan. Unti-unti, naramdaman ni Ion na malapit na siya sa hangganan. Mapanganib ang pagsisid. Kapag nawalan ng malay dahil sa presyon ng tubig, tiyak na kamatayan ang kasunod. Babagsak ng dahan-dahan ang katawan hanggang sa pinakailalim at dudurugin ng tuluyan. Sa daigdig, ang mga mahilig sa malalim na pagsisid ay naghahanda ng mga lubid, baloons, at iba pang pangkaligtasang kagamitan. Si Ion, syempre, ay walang ganoon. Umaasa lamang siya sa sariling pagsusuri. Splash! Splash! Sa katahimikan sa ilalim ng tubig, rinig ni Ion ang tibok ng kanyang puso at maging ang agos ng kanyang dugo. Sa kabundukan, mahina na ang sikat ng araw, ngunit sa lalim na ito, lubos na siyang nababalot ng dilim. Sa katahimikan, kadiliman, at matinding presyon, tanging ang Purple Crystal Origins sa kanyang dibdib ang malinaw niyang nadarama, isang malamig na daloy na kumakalat sa kanyang dugo. Ang malamig na pakiramdam na ito ay parang bukal ng buhay sa mga alamat. Mahina man, sapat ito upang mapanatili ang kanyang buhay. Pinapanatili nitong malinaw ang kanyang ulirat sa gitna ng matinding kalagayan. Ang sitwasyong ito ay parang nangyari na noon nang matrap siya sa pagbagsak ng kuweba sa daigdig. Noon din, kasama niya ang Purple Crystal sa katahimikan at dilim. Pakiramdam ni Ion, ang Purple Crystal ay huling kanlungan ng kanyang buhay. Kapag nasisira ang kanyang mga laman loob dahil sa presyon, tahimik itong inaayos ng Purple Crystal. Pinapayagan siya nitong maranasan ang matinding presyon at makarecover sa pinakamaikling oras. Hindi na alam ni Ion kung gaano siya katagal sa ilalim. Patuloy niyang pinaikot ang enerhiya ayon sa Dragon Rib Tiger Bone Fist. Nang maramdaman niyang paubos na ang kanyang hininga, nagsimula siyang umahon. Karaniwang kapos na sa lakas at hangin ang mga Dipsia Daber sa pag-ahon. Dahil kumakain ng maraming enerhiya ang paglangoy pataas, gumagamit sila ng mga aparatong pantulak gaya ng balloons. Ngunit si Ion ay umaasa lamang sa sarili. Isang matinding pagsubok ito para sa kanyang puso at baga. Sa ilalim ng ganoong presyon, daang ulit na mas mabigat ang trabaho ng kanyang paghinga at tibok ng puso. Pinanatili ni Ion ang kanyang hininga, at sa pamamagitan ng kanyang matinding kalooban at ng buhay na ibinibigay ng Purple Crystal, umakyat siya paunti-unti. Splash! Sa paglitaw ng kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, mabilis siyang huminga. Maputla ang kanyang mukha, maputi ang labi, at nakasiksik ang mga pupil ng mata.
Nakababa siya sa mahigit 100 metro sa loob ng higit 20 minuto na walang gamit kundi isang bato. Ni siya mismo ay hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataong na isagawa niya ang dragon dancing in vast water. Lumangway siya patungo sa pampang, tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok. Matapos ang ilang malalim na paghinga, nakatiyak siya, nagbago na ang kanyang katawan. Lubos nang naubos ang enerhiya mula sa Power of Desolates. Bago pumunta sa plunge basin, pakiramdam niya'y busog na busog sa enerhiya, ngunit matapos ang sesyon ng pagsasanay, parang 3 araw siyang hindi kumain. Ito ang epekto ng Dragon Ribtiger Bone Fist. Pinagsama ng teknik na ito at ng Power of Desolates mula sa Desolate Bone ang kanyang lakas, na tumalon ng napakalaki. Ang sarap sa pakiramdam, hindi napigilang sigaw ni Iyon. Kakaka. Kasabay ng sigaw, nagsimulang maglabasan ang mga tunog mula sa kanyang kasukasuan, hindi man malakas, malinaw na parang tunog ng mga batong bakal na hinahalo. Thunderous Realm ito ang ikatlong antas ng Mortal Blood, Thunderous, tuwang-tuwa si Iyon. Alam niya, kahit sino, basta't may sapat na enerhiya at pagsasanay, maaabot ang ikalimang antas ng Mortal Blood. Ngunit ang bilis ng pag-akyat ay malaking pagkakaiba sa pagitan ng may talento at wala. Siya, dati, ay payat at mahina, halos katumbas ng anak ng isa sa mga tagapino ng Desolate Bone na si Dato. Ngunit dahil sa Purple Crystal, umabot siya sa ikatlong antas sa loob lamang ng kalahating buwan. Posible bang maging Purple Blood Warrior siya sa loob ng 2.5 buwan, bago ang pagpili ng mandirigma ng Tai at Divine Kingdom? Kung may Purple Blood Warrior sa maliit na tribo na ito, magiging usap-usapan at labis na igagalang siya. Magkakaroon siya ng pinakamataas na prestihyo at kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan. Pagtingin niya sa oras, hapon na. Buong araw siyang nag-ensayo at hindi muling natulog. Ngunit sa bagong antas na naabot niya, hindi siya nakaramdam ng antok. 2 oras siyang nagmeditasyon ayon sa Dragon Ribtiger Bone Fist, at pakiramdam niya ay nakatulog siya ng 8 oras, puno ng sigla. Panahon na para magpino ng Desolate Bone. Gutom na ako. 1 araw na siyang walang kain. Noong una, sapat ang enerhiya mula sa Desolate Bone upang hindi siya manghina. Pero matapos ang matinding ensayo, lubos na naubos ito kaya mas matindi ang gutom. Sa dapit hapon, bumalik siya sa nayon. Sa lugar ng pagpapatuyo ng butil, nagliliyab ang malaking kaldero. Panahon na para magpalit ng bantay. Pagbalik niya, tinuro ng ama ni Dato ang tumpok ng kahoy at malamig na sabi, ito. Hatiin mo. Wala kang ginawa kagabi. Dito, walang pwesto para sa walang silbi. Kapag hindi mo natapos, walang lugaw para sa iyo ngayon. Napabuntong hininga si Iyon. Kahapon, halos wala nga siyang lugaw na nakuha, ang butil ng bigas na nakuha niya ay mabibilang sa daliri. Nilimas niya ang balde ng lugaw at nilinis ito nang parang hindi na kailangang hugasan. Umupo siya sa sulok at unti-unting sinimulan ang paghahati ng kahoy. Habang abala, walang nakapansin na natabunan siya ng mapulang asul na liwanag mula sa kaldero. Noon, hindi niya inubos ang lahat ng enerhiya mula sa mga halamang gamot upang hindi maghinala si Lian Chengyu. Ngunit ngayon, para sa Desolate Bone, desidido siyang ubusin ang lahat ng enerhiya nito at palakasin ang sarili hanggang sa hindi na niya katakutan si Lian Chengyu. Sa isip niya, patawarin mo ako, Young Master Lian. Kung hindi ko maaabot ang Purple Blood Realm, malas. Ubusin ko ang Desolate Bone na ito hanggang sa huling patak. At kung sakaling umabot ako sa Purple Blood Realm bago ito maubos di tuloy lang, dahil simula pa lang iyon sa landas ng martial arts. Kaya maging mabuti ka hanggang sa huli. Lagi kitang maaalala. Pagkatapos nito, sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ng Desolate Bone. Napakaginhawa ng pakiramdam na makasipsip ng Power of Desolates nang walang hadlang, lalo na't gutom at kulang ang enerhiya ng katawan. At gaya ng taong gutom na gutom, walang ligaya na hihigit pa sa pagkain ng masasarap na putahe. Alam ni Iyon na napakalawak ng enerhiya ng Desolate Bone, at matatagalan bago niya ito maubos. Kung si Lian Chengyu ay umaasa sa payak na paraan ng pagpapakulo, tanging maliit na bahagi lamang ng esensya ang makukuha. Ngunit gamit ang Purple Crystal, kaya ni Iyon itong ubusin ng buo at mabilis. At sa mababang antas pa lang niya sa Thunderous Realm, kung mas bumilis pa ang kanyang pagsasanay baka siya mismo ay mabigla sa resulta. Sa gabi, sinisipsip ni Iyon ang enerhiya mula sa buto, pinupuno ang kanyang reserbang lakas. Sa araw naman, palihim siyang sumisilip sa kampo ng paghahanda para sa mga mandirigma,
lihim na nakikinig sa pagtuturo ni Yao Yuan ng Dragon Rib Tiger Bone Fist. Hindi ipinagbabawal ang lugar ng kampo ng paghahanda, kaya karaniwan lamang na may pumapasok at lumalabas doon. Basta't mag-iingat si Iyon, hindi siya matutuklasan. Matapos matutunan ang mga galaw, pupunta si Iyon sa likod ng bundok upang magsanay. Doon niya dinidigest ang enerhiya mula sa buto at iniisa sa kanyang katawan. Perpekto ang ganitong ritmo ng pagsasanay. Sa loob lamang ng ilang araw, mas naging matatag ang puwersa niya sa Thunderous Realm. Kaya na niyang manatili sa ilalim ng tubig ng 25 minuto, halos parang isang dolphin. Mga isang buwan bago ang pagpili ng mga mandirigma para sa kaharian ng Tai'a, nagkasakit ang isang lalaking kasama na nagra-refine ng Desolate Bone ni Iyon. Bagamat sinipsip na ni Iyon ang halos lahat ng makamandag na bughaw na enerhiya, may mga natirang tuldok ng liwanag na pumasok sa katawan ng iba. Sa kasamaang palad, ang mga natirang bughaw na tuldok na iyon ay naging sanhi ng tinatawag nilang typhoid. Matapos magkasakit ang unang tao, kunwari ring nagkasakit si Iyon at kunwari matindi ang kanyang karamdaman. Hindi na siya nakakapag-refine ng Desolate Bone. Ayon kay Jiang Xiaoro, nagtatay siya, maputla at labis na mahina. Siya na ang nagpaalam para kay Iyon dahil nakaratay ito sa kama. Pinakinggang mabuti ni Zhao Tiezhu ang paglalarawan ni Jiang Xiaoro at napangiti sa galak na may halong panlilibak. Aba, nagtatay. Maputla. Mahina. Sik, hindi ba't matibay daw siya? Paano ngayong nakaratay na siya? May sarkastikong tono si Zhao Tiezhu. Nanlamig ang mukha ni Jiang Xiaoro na tila galit pero umaarte lamang siya. Alam niyang maayos si Iyon at nagpapanggap lang ito. Mahina naman talaga yung kapatid mo. Kahit mamatay pa siya, wala namang mawawala. Pero mabait si Binatang Lian, at ibinigay pa niya sa akin ang gamot, sabi ni Zhao Tiezhu, habang ayaw pang ilabas ang isang pulang tableta mula sa kanyang tagiliran. Ayaw talaga niyang ibigay ang gamot kay Iyon. Nais pa nga niyang mamatay ito. Hindi niya maintindihan kung bakit mataas ang tingin ni Lian Chenyu kay Iyon at iniutos pa na siguraduhin niyang makakain ito ng gamot. Iniisip ni Zhao Tiezhu, talaga bang ganoon kahalaga ang mokong na yon kay Binatang Lian? Ang bait talaga ni Binatang Lian. Napakabuti niya. Noong panahong iyon, sunod-sunod ang pagkakasakit ng mga nagra-refine ng Desolate Bone, kaya maraming nagpunta upang humingi ng tableta. Nang makita nilang ibinibigay ni Zhao Tiezhu ang tinaguriang gamot na muling bumubuhay kay Iyon, sabay-sabay silang nagpuri kay Lian Chenyu. Dati, akala nila na baliwala lang sila kay Lian Chenyu. Pero ngayong nakitang kahit si Iyon na walang silbi ay nabigyan, umasa silang mabibigyan din ang kanilang malalakas na kamag-anak. Bukod pa roon, ang supot na hawak ni Zhao Tiezhu sa kabilang kamay ay tila may lamang bacon. Lalong nag-alsa ang mga tao at halos hindi na makontrol ang sitwasyon. Ginoong Zhao, may sakit din ang asawa ko sa bahay. Ginoong Zhao, malubha ang sakit ng ama ng anak ko. 3 araw na siyang sumusuka. Nagpalibot sila kay Zhao Tiezhu, umaasang mabibigyan ng tableta at bacon. Halos magluhod na sila sa harap niya. Tuwang-tuwa si Zhao Tiezhu sa mga papuri. Para sa kanya, sayang ibigay ang mahahalagang tableta at bacon sa mga mahihirap. Plano pa sana niyang itago at kainin ang isang tableta, pero binalaan na siya ni Lian Chenyu, kaya napilitan siyang sumunod at personal na ihatid ang gamot kay Iyon, isang bagay na labis niyang ikinainis. Tumigil kayo! Basta talagang may sakit, mabibigyan kayo, sigaw niya habang binubuksan ang supot. Binilang niya ang mga tao bago magpamigay ng tableta at bacon. Salamat, Ginoong Zhao. Salamat po, bati ng bawat nakatanggap. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Si Binatang Lian ang magpapahalaga sa inyong sakripisyo para sa tribo. Basta't magtrabaho kayo sa pagre-refine ng buto, hindi niya kayo bibigin. Nadama ni Zhao Tiezhu na parabang isa siya sa mga pinuno ng tribo habang sinasabi ito. Salamat po, Binatang Lian, sigaw ng ilan habang lumuluhod at yumuyuko sa direksyon ng tirahan ng patriarka. Naipamigay na niya halos lahat, may natira pang 2 piraso ng bacon, ang pinakamalaki at pinakamaliit. Siyempre, para sa kanya ang pinakamalaki. At upang magkasya ang bilang, pumutol siya ng maliit na parte mula sa ikalawang pinakamalaki. Ang pinakamaliit na piraso ay ibinigay niya kay Jiang Xiaoro. Sa'yo yan, diretsyo niyang sabi. Ikaw talaga, bulong ni Jiang Xiaoro, halatang ginawa iyon ni Zhao Tiezhu ng sadya. Pero tinanggap niya na lamang, para kay Yun na matagal nang hindi nakakakain ng karne.
Kumusta na ang kapatid mo? Tanong nito habang itinatabi ang pinakamalaking bacon para sa sarili. Hindi ba't sinabi ko na kanina, matalim na tugon ni Jiang Xiaoro. Hehe, sasama ako sayo. May malasakit ako sa mamamayan, patay mali siyang sabi nito. Pero gusto lang niyang makita si Iyon, ayon na rin sa utos ni Lian Chenyu. Si Lian Chenyu naman ay wala talagang pakialam kay Iyon, kundi usisa lang kung bakit hindi pa ito namamatay sa kabila ng sunod-sunod na kamatayan na dapat ay dinanas niya. Para kay Lian Chenyu, si Iyon ay parang ipis, mahina pero matibay ang buhay. Kahit madurog at mawalan ng galaw, nabubuhay pa rin ng 1 o 2 araw. Peng! Sinipa ang pinto ng bakuran. Ano nang ginagawa mo? Sigaw ni Jiang Xiaoro. Haha, pupuntahan ang kapatid mo. Pumasok si Zhao Tiezhu at nakita si Iyon na nakahiga, pawis na pawis, basang buhok at may palayok ng suka sa tabi. Amoy lason, pinisil nito ang ilong at iniabot ang blood-thinning pill. Ewan ko kung anong swerte mo't may espesyal na gamot ka. Mukha ka namang mas malala pa sa pulubi. Kumain ka na. Kinuha ni Iyon ang tableta. Ramdam niyang halos wala itong lakas, puro lason lang. Ang ganitong uri ng gamot ay nagpapasigla pero nagpapapaiksi ng buhay. Siyempre, hindi niya yon kakainin. Habang nakatingin si Zhao Tiezhu, kunwari inilunok niya ito, sabay inom ng tubig at paglunok, pero itinago niya ang tableta sa basang tela, habang kunwaring umuubo at nahihirapang uminom. Hindi nahalata ni Zhao Tiezhu. Kahit si Lian Chenyu ay malamang na hindi rin yon mapapansin. Swerte mo! Pagkatapos nito, magiging mas malakas ka. Umalis na siya. Pagkaalis niya, tinitigan ni Iyon ang tableta. Napakalupit ni Lian Chenyu, handa siyang pumatay ng marami para lamang makarefine ng Desolate Bone. Sa mundong ito, hindi katulad sa daigdig, pangkaraniwan lamang ang pumatay. Minsan, sapat ng dahilan ang simpleng hindi maganda ang tingin sayo. Matapos ipamahagi ang blood-thinning pill, gumaling kinabukasan ang lahat ng mga lalaki na tinamaan ng typhoid. Dahil nakatanggap sila ng gamot at bacon, labis silang nagpasalamat at mas masigasig pang nagtrabaho sa pagre-refine ng Desolate Bone. Siyempre, kasama si Iyon sa kanila. Pinakamabilis ang paggaling niya dahil ang kailangan lang niyang gawin ay punasan ang peking pawis, tubig lang na isinaboy niya sa mukha. Kaya kinabukasan, dumiretso si Iyon sa patag ng pagpapaaraw ng butil na tila puno ng lakas. Matapos ang pagkakasakit na ito, mula sa panggabi ay nailipat sila sa pang-araw na shift. Tugma ito sa gusto ni Iyon dahil wala na rin siyang masyadong matututunan sa Dragon Rib Tiger Bone Fist ni Yao Yuan. Hindi na balak ni Yao Yuan na ituro ang mga natitirang galaw, pero sapat na ang mga unang stances upang pagpraktisan ni Iyon ng matagal. Mas mabuti para kay Iyon ang mag-refine ng buto sa araw at magpraktis sa likod ng bundok sa gabi. Bata, ayos na ba pakiramdam mo? Tanong ng kapitbahay na babae nang makita si Iyon na tila masigla at masayang naglalakad. Auntie Wang, ayos na ayos po. Dahil po sa gamot ni Binatang Lian. Ang bait po talaga ni Binatang Lian, tugon ni Iyon na may ngiti at kunwaring taos pusong pasasalamat. Habang naglalakad, ipinagyayabang niya sa iba ang bisa ng blood-thinning pill. Mabuti naman, mabuti, sagot ni Auntie Wang nang makita ang sigla ni Iyon, tanda na tuluyan na itong gumaling. Sa mata ng iba, normal lang para sa isang batang 12 anyos na maglaro o maglakad ng magaan, kahit awkward para sa isang tulad ni Iyon na may isip na pamatanda. Noon pa man, napansin na ni Lian Chenyu na masyadong immature si Iyon para sa edad nito. Kaya para magmukhang natural, kailangan din ni Iyon na umasta gaya ng ibang kabataan paminsan-minsan. Yung asawa ko sana magluluto ng sopas mula sa buto pero hindi natuloy. Ang swerte mo, bata, sabi ni Auntie Wang na may halong inggit. Haha, Auntie Wang, may natira pa po akong bacon mula sa natanggap ko. Bibigyan ko po kayo mamaya, kaswal na sagot ni Iyon. Hindi mahalaga sa kanya ang bacon na labis na ninanais ng mga mahihirap sa tribo. Sa katunayan, kumupit muna siya ng maliit na piraso mula sa bacon at ipinakain sa aso na hindi kanila, dahil hindi kayang mag-alaga ng aso ng isang mahirap na pamilya. Sa buong tribo, tanging ang kampo ng paghahanda para sa mandirigma lang ang may mga asong pangaso. Kapag wala ang mga ito, napakahirap maghanap ng mga kuneho sa kabubatan. Ipinakain Iyon ang bacon sa aso upang matiyak na wala itong lason mula kay Lian Chenyu. Nang makita niyang walang nangyari sa aso, saka pa lamang niya pinagamit kay Jiang Xiaoro sa pagluluto.
Matagal nang hindi nakatikim ng karne si Ion, pero hindi rin ganoon kasarap ang bacon, sobrang tigas at puro alat dahil sa sobrang tagal nitong nakaimbak. Wala itong bango ng sariwang karne. Gayunpaman, itinatabi ito ni Jiang Xiaoro para kay Ion at ayaw niyang kumain nito. Kailangan pang kumbinsihin ni Ion si Jiang Xiaoro na kumagat kahit kaunti. Hindi rin marami ang kinain ni Ion. Isinabit pa niya sa dingding ang natirang karne. Hindi mahalaga sa kanya ang bacon dahil mas nakatutok siya sa nalalapit na pagpili ng mandirigma para sa kaharian ng Tai sa loob ng 2 buwan. At dahil utang na loob nila kay Auntie Wang na tumulong sa kanila noon matapos mamatay ang kanilang ina, nais niyang ibigay dito ang bacon. Bata, paano mo naman gagawin yon? Kayo ng ate mo ay lumalaki pa, mahirap makakuha ng karne. Hindi ko matatanggap yan, mariing sabi ni Auntie Wang na nagbigay ng halo-halong emosyon kay Ion. Sa kabila ng kahirapan, mayroon pa ring mga taong iniisip ang kapakanan ng iba tulad ni Auntie Wang. Auntie Wang, lumalaki rin si Xiaoke. Kahit hindi mo kainin, kailangan niya rin yon. Si Zhu Xiaoke, anak ni Auntie Wang, ay kaedad ni Ion at dati palaging kasunod niya noong maliit pa sila. Auntie, wala nang usapan, magluluto na ako ng sopas, sabi ni Ion bago tumakbo, hindi hinintay ang sagot ni Auntie Wang. Ang batang yan, umiiling pero nakangiting sambit ni Auntie Wang. Sa tirahan ng patriarka ng tribo, nag-ensayo ng suntok si Lian Chengyu sa gitna ng granite na bakuran. Suot niya ang mamahaling damit pang ensayo mula sa bihirang sutla na hindi makikita sa tribo. Mabagal ang lakad niya na parang matandang nag-ensayo sa umaga, pero kapag bumilis, parang cheetah na handang sumunggab sa biktima. Nakatingin siya sa kanyang mga daliri, ang mga braso'y parang ahas na gumagapang sa gubat, mahirap hulaan kung saan tatama. Tahimik na nakatayo si Zhao Tiezu sa gilid hanggang matapos si Lian Chengyu. Pagkatapos ng 5 minuto, inilagay ni Lian Chengyu ang mga kamay sa bewang at bumuga ng isang breath arrow na lumipad ng malayo. Iyon ay hindi na simpleng hangin kundi may halong yuan qi, patunay na siya ay nasa ika-5 antas ng Mortal Blood Realm, Qi Gatherer. Kamangha-mangha! Napakagaling, puri ni Zhao Tiezu habang pinupuri ng sobra. Titigil ka na dyan. Kumusta ang pagre-refine ng buto? Tanong ni Lian Chengyu. Maayos po, young master. Lalo pa silang nagpapasalamat sa bakon at gamot nyo. Para bang gusto na nilang mag-refine buong araw, sagot ni Zhao Tiezu. Yeah. Bigyan mo sila ng mga tira-tirang halamang gamot, utos ni Lian Chengyu. At si Ion, anong nangyari? Nagkasakit po siya at muntik nang magmukhang pulubi. Pero dahil sa inyong gamot, gumaling daw siya at ngayon ay pinupuri kayo sa lahat. Napangiti si Lian Chengyu. Ang tribong ito ng imumurahing buhay ay mas tanga pa kaysa sa inaakala niya, isang bagay na pabor sa kanya. Siguruhin mong walang magiging problema sa huling yugto ng pagre-refine. Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Pero kung pumalpak ulo mo ang kapalit, babala niya na may halong nakakatakot na presensya. Walang problema, young master, mabilis na sagot ni Zhao Tiezu. Agad siyang tumungo sa patag ng pagpapaaraw ng butil kung saan naroon si Ion na abala sa paghahati ng kahoy. Anong titig-titig dyan? Trabaho, sigaw ni Zhao Tiezu at inihagis ang malaking supot ng pinatuyong latak ng halamang gamot, mga tira matapos magbabad si Lian Chengyu sa herbal bath. Ipinahayag nitong gantimpala, Ion at sinabing pakuluan at ibabad ang katawan para sa benepisyo. Nagkagulo ang mga lalaki para kunin yon. Siyempre, hindi nakakuha si Ion at kahit ibigay pa sa kanya, hindi niya yon tatanggapin. Sino ba namang gustong maligo sa pinagliguan ni Lian Chengyu? Nagkunwari lang siyang sumugod, tapos umiling na parang walang magawa. Umalis si Zhao Tiezu habang abala pa rin ang iba sa pagre-refine ng buto, isang proseso ng pagbabad sa fire water hanggang matuyo at magkristal ang esensya. Pero kakaiba si Ion, makinis at mamula-mula ang balat, tanda ng mabuting nutrisyon mula sa pagsipsip ng esensya ng buto. Habang nakatingin siya sa malaking kaldero, sabik na naman siyang pumunta sa likod ng bundok. Busog na busog ang katawan pero uhaw ang kanyang kamao. Habang lumilipas ang mga araw, ang likod ng bundok ng tribo ng Lian ay puno ng bakas ng mga yapak ni Ion. Sa gabi, pinapakinis ni Ion ang mga buto, sa umaga, patagong sumisilip sa kampo ng mga naghahanda maging mandirigma, at sa natitirang oras ng maghapon, nag-ensayo siya sa likod ng bundok. Tanging sa dapit hapon lang siya umuwi para matulog ng 2 oras. Matindi ang pagsasanay ni Ion, ngunit kapalit nito ay mabilis na tumataas ang kanyang lakas.
Ang likod ng bundok ay nakahiwalay mula sa bundok ng mga halamang gamot, at dahil malayo ang lugar na iyon mula sa nayon, bihira ang mga taong pumunta roon sa maghapon. Sa gabi, ni Anino ay walang makikita, kaya nakakapagsanay si iyon nang walang iniintindi. Pagkaraan ng 15 araw. Ha, sigaw ni iyon, at ang kanyang katawan ay bumulusok pa itaas na parang palasong pinakawalan, tumalon ng lampas sa batong 10 metro ang taas. Habang humahampas ang hangin sa kanyang tainga, bawat kasukasuan ng kanyang katawan ay umalingaw-ngaw na parang dagundong ng dragon at tigre. Mabangis na tigre, bumababa ng bundok. Pinanatili ni iyon ang pagkabanat ng katawan, nakatiklop ang mga paa sa kanyang balakang, bago pinakawalan ang isang malakas na suntok. Tuwang! Mula sa katawan ni iyon ay lumabas ang malinaw na tunog, tila paghila ng matatag na pana. Ang tunog ay mula sa kanyang litid. Kung ikukumpara kay Yao Yuan, mas matindi pa ito. Katsa! Sa harap ni iyon, isang malaking bato ang gumuho matapos tamaan ng kanyang kamao. Nagkaroon ng mga bitak na parang sapot ng gagamba sa buong bato. Hindi ito karaniwang bato kundi yari sa itim na batong bakal, mas matibay kaysa sa normal na bato, ngunit ngayon, nabasag ito sa isang suntok ni iyon. Chirp! 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 Sa gubat, ilang ibon ang nagliparan sa takot. Ang mga kuliglig at palaka ay natahimik kaagad dahil sa gulat. Sa sandaling iyon, nanahimik ang buong bundok. Ang tanging gumagalaw ay ang mga nalalaglag na dahon at balahibo ng ibon na bumagsak din sa ulo at balikat ni iyon. Kulob sa siyam na ulap, pana ng gulat, nagpapabagsak ng kawan. Ganito na ang narating ng aking mga kamao. Kapag ibinubuhos ngayon ni iyon ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mga kasukasuan ay kumakalabog na parang kulob. Ang pana ng gulat naman ay nagagawa lamang ng isang sugatang gansa, sapagkat kahit ang siyamshi na matatag na pana ay mahihirapang takutin ang buong kawan upang bumagsak. Bawat kilos ni iyon ay may kasamang sikakaka na tunog. Ang kanyang mga buto ay parang hinulma sa bakal, at ang kanyang mga litid ay kasing tibay ng tadyang ng dragon. Buong buo na ang kasalukuyan kong antas. Panahon na para subukan kong buksan ang aking mga ugat at pumasok sa ika-4 na antas ng meridians. May mga ugat o meridians ang katawan ng tao, ngunit sa karaniwan, hindi ito bukas kaya hindi nakakalibot ang enerhiya upang tanggapin ang yuan ki mula sa langit at lupa. Kapag sanay na ang katawan ng isang mandirigma, susubukan niyang buksan ang kanyang mga ugat, ito ang unang hakbang sa landas ng sining ng pakikidigma. Mayroong 12 pangunahing ugat at 8 espesyal na ugat sa katawan ng tao. Ang 12 pangunahing ugat ay nakakalat sa mga braso at binti, 3 arm-yin, baga, pericardium, puso, 3 arm-yang, malaking bituka, triple burner, maliit na bituka, 3 legyang, tiyan, apdo, pantob, at 3 legyin, lien, atay, bato. Ang 8 espesyal na ugat ay nakakalat sa buong katawan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang conception vessel at governor vessel. Nasa gitnang guhit ng katawan ang pwesto ng mga ito, tuwid na linya kapag tiningnan mula sa harap, ang conception vessel ay nasa harapan, at ang governor vessel ay nasa likod. Magkasalubong ang dalawang linya sa loob ng katawan, dumaraan sa dantian at huyin, parang dalawang lubid na nakapulupot mula sa baywang pababa, humahawak sa katawan. May mga putol na daanan sa pagitan ng conception at governor vessel. Kapag nabuksan ang dalawang ito, maghihilom ang mga putol na daanan, at mabubuo ang pangunahing daang-daan ng enerhiya sa buong katawan. Sa mga nobelang wuxia na nabasa ni iyon dati, iba-iba ang paraan para buksan ang dalawang ugat na ito. Halimbawa, sa tanyag na nobelang Ang Espada ng Langit at Ang Sibat ng Dragon, ginamit ni Zhang Wuji ang Heaven and Earth Great Shift upang buksan ang kanyang mga ugat. Habang si Xuzhu naman ay nagawa ito sa pamamagitan ng pagmamana ng lakas nina Li Qiushui at Tong Lao. Ayon din sa mga sinaunang aklat medikal, kapag nabuksan ang conception at governor vessel, parang muling kabataan ang isinasalin sa katawan at biglang tataas ang kapangyarihan. Ito rin ang maghahanda ng landas para maabot ang mas mataas na antas ng sining ng pakikidigma. Umupo si iyon nang nakapulupot ang mga binti at nagsimulang tipunin ang kanyang lakas upang buksan ang kanyang mga ugat. Kapag nagawa niya ito, magiging kapantay na ng mga alamat sa wuxia ang kanyang lakas. Sa sinaunang China, kaya na niyang umakyat sa pader, magtuwid ng mga hidwaan, at pugutan ang general ng buong hukbo ng kalaban. May dalawang paraan upang buksan ang conception at governor vessel, sa tulong ng iba o sa sarili. Sa mga nobela, madalas na tinutulungan ng mga dalubhasa ang bida upang mabilis na lumakas, tinatawag itong power transfer.
Bagaman mabilis, hindi ito tamang paraan, mas mabuting sa sariling pagsasanay. Siyempre, pinili ni Ion ang pangalawang paraan, bubuksan niya ang kanyang mga ugat ng mag-isa. Nakasulat sa Dragon Rib Tiger Bone Fist ang isang paraan para rito, umupo ng nakalapat ang mga binti at gawing pinakamahaba ang bawat paghinga. Kapag naabot na ng isang mandirigma ang ikatlong antas ng Mortal Blood, magsasama ang kanyang hininga at ang enerhiyang naipon sa katawan, lilikha ng sirkulasyong parang apoy. Sinadya ni Ion na ipadala ang enerhiya sa kanyang dantyan at ipunin ito. Paulit-ulit niyang pinupuno ang katawan ng enerhiya, bumibilis ang kanyang paghinga, ngunit mas lumalalim ang bawat hinga. Kinukuha ang esensya ng araw at buwan, hinihigop ang yuanki ng langit at lupa. Kung may makakakita mula sa malayo, mapapansin nilang balot si Ion ng manipis na liwanag. Lalo na sa kanyang dibdib, kung saan nagtitipon ang purpura na liwanag at dahan-dahang kumakalat sa buong katawan. Ito ay liwanag na mula sa Purple Crystal Origins matapos nitong sipsipin ang yuanki mula sa paligid. Kapag humihinga palabas si Ion, sinisipsip ng Purple Crystal sa kanyang puso ang enerhiya sa paligid, tinutulungan siyang buksan ang kanyang mga ugat. Unti-unting naging mas malinaw ang liwanag na purpura sa paligid ni Ion, tila sa alamat na Chino na "Purple air comes from the east", hudyat ng pagdating ng isang banal. Sa paulit-ulit na pag-ipon ng enerhiya, nagsimulang gumawa ng mga tunog na parang dagundong ng dragon at tigre ang katawan ni Ion. Ang kanyang dugo ay dumadaloy na parang malakas na agos ng ilog, walang sagka. Sa bawat hininga, umiikot ng mabilis ang hangin sa paligid ni Ion, parang dambuhalang balyena na sumisipsip ng tubig. Phew, 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 mas lumalim at mas lumalim ang paghinga ni Ion. Sa bawat hinga, parang inuuga ang buong katawan niya, gaya ng bangkang binabayo ng mga alon. Habang umaalon ang kanyang katawan, nagsimulang mag-ipon at mag-condense ang enerhiya sa loob niya. Mula sa kanyang mga litid ay narinig ang tunog na parang paghila ng pana, habang ang balat niya ay tila nababanat na katad. Maging ang mga buto niya ay umuugong sa kalabog. Nang umabot sa sukdulan ang lahat ng ito, pakiramdam ni Ion ay sasabog ang kanyang katawan. Kinontrol niya ang enerhiya at pinapunta ito sa kanyang dantyan, alon matapos alon, na tila humahampas sa mga bato sa dalampasigan. Unti-unti, lumapit si Ion sa kanyang hangganan. Nang ang maliliit na ugat sa ibabaw ng balat niya ay halos pumutok, bigla niyang narinig ang isang boom. Mula sa kanyang kinalalagyan, sumabog palabas ang enerhiya, nabiyak ang batong inuupuan niya, at nabali ang mga puno sa loob ng 5 metrong palibot. Nanlambot ang katawan ni Ion. Mula sa kanyang ilong at tainga ay dumugo, ngunit hindi sariwang dugo, kundi maitim na dugo. Maging sa kanyang mga butas ng balat ay lumabas ang kulay abong pawis na parang sapal. Tapos na. Ika-4 na antas ng Mortal Blood, Meridians. Alam ni Ion na nabuksan na niya sa wakas ang kanyang mga ugat, at pumantay na siya sa isang bayani mula sa mga nobelang wuxia. Noong kabataan niya, madalas niyang pangarapin na maging isang matipuno at matuwid na mandirigma, nakakalakad sa pader, gumagawa ng katarungan, at nag-aayos ng mga hidwaan. At ngayon, natamo na niya ang kapangyarihang iyon. Gayunman, sa kakaibang mundong ito, mas masagana ang enerhiya kaysa sa mundo, Earth. Sa mundo, ang pagbubukas ng Conception at Governor Vessels ay magbibigay ng ranggong dalubhasang mandirigma, ngunit iyon ay dahil walang Heaven-Earth Yuanki doon. Dito, hindi lang mayroong Heaven-Earth Yuanki, mayroon ding Power of Desolates, kapangyarihang pisiko, at iba pang misteryosong enerhiya na hindi pa kayang unawain niyon. Kasing lakas ng mga nukleyar na enerhiya sa mundo ang mga ito. Magagamit niya ang mga enerhiyang iyon, kaya ang ika-4 na antas ng Mortal Blood, ang Meridians, ay parang unang hakbang pa lamang sa landas ng sining ng pakikidigma. Tumalon si Ion mula sa lupa. Malinaw niyang nakikita at nararamdaman ang paligid, alam niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng 3 metrong saklaw. Bawat pagkaluskos ng dahon, bawat paggapang ng uod, ay malinaw niyang nadirinig. Sa isang tingin, kaya niyang bilangin ang mga nalaglag na dahon sa harap niya, may 32. Dahil sa malinaw na kamalayan at matalas na isipan, maraming dalubhasang mandirigma ang nagkakaroon ng pambihirang memorya. Ito ay bunga ng pagbubukas ng mga ugat na nagpapahusay sa kakayahan ng utak. Sapagkat dumadaloy ang enerhiya sa utak kapag bukas ang Conception at Governor Vessels, mas lumalakas ang memorya at bilis ng reaksyon ng tao. Ang sarap ng pakiramdam. Sobrang sarap. Matapos ang pagbabagong anyo ng katawan, tuwang-tuwa si Ion. Perpektong naabot niya ang ika-4 na antas ng Mortal Blood, ang Meridians.
Hindi lamang iyon, nakaranas pa siya ng isa pang yugto ng marrow cleansing, paglilinis ng utak ng buto. Sa mga mortal, ang pagkain ng iba't ibang butil ay nagdudulot ng maraming dumi sa katawan. Bago marating ang Purple Blood Realm, kinakailangang dumaan sa ganitong paglilinis. Mas masinsin ang paglilinis, mas mabuti. Si Ion, na dumaan dito ng 2 beses, ay mas kaunti na ang natitirang dumi kaysa dati. Naghubad si Ion at lumundag sa malalim na lawa para maligo. Sumisid siya ng 12 ng metro ang lalim, at nanatiling walang hininga sa ilalim ng tubig ng halos 20 minuto bago muling lumutang. Puwa! Lumabas si Ion sa tubig na parang dambuhalang karpa, nagpabuga ng mga patak ng tubig na parang pagsabog. Wala siyang saplot. Dahil walang pamalit, isinuot niya muli ang kanyang lumang, basang kasuotan. Dahil basa, dumikit ito sa kanyang katawan, malinaw na iginuguhit ang matitigas na hubog ng kanyang kalamnan. Pagkatapos ng maraming araw ng matinding pagsasanay, mas tumigas ang kanyang mga kalamnan, at mas gumanda ang hubog ng kanyang katawan araw-araw. Tumangkad din siya, at nagmukhang gwapong binata. Naglabas si Ion ng panibagong karisma matapos makapasok sa Meridian's Realm. Nakatayo siya sa isang malaking bato, parang espada na nasa kaluban, may matinding presensya. Sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, kumikintab ang kanyang makinis na balat na parang pilak na mercury. Hindi na siya mukhang isang batang gutom at dukha. Parang isang hilaw na diamante na nagsisimula ng magpakita ng kinang, kahit basahan lamang ang suot, hindi nito kayang takpan ang makinang niyang presensya. Matapos makapasok sa Meridian Realm, tila naging iba ang mundo para kay Ion. Hindi na niya kailangang gamitin ang Purple Crystal Origins upang madama ang laganap na Yuan Qi sa mundong ito. Ang Yuan Qi ay parang hangin, pumapasok ito sa kanyang katawan sa bawat hinga at lumalabas sa pamamagitan ng kanyang mga butas sa balat. Unti-unti nitong binabago ang kanyang pangangatawan. Ang Heaven-Earth Yuan Qi ay may mas mataas na antas ng enerhiya kaysa sa pagkain. Karaniwang butil lamang ang kinakain ng mga ordinaryong tao. Ngunit ang isang tagapagsanay ay maaaring gamitin ang Heaven-Earth Yuan Qi bilang pinagmumulan ng enerhiya. Kapag naabot na ang isang tiyak na antas, maaari na silang hindi kumain ng anumang butil. Sa sinaunang China, sa akdang Zhuangzi, A Happy Excursion, may tala tungkol sa mga taong hindi kumakain ng 5 butil, kundi sumisimsim ng hangin at umiinom ng hamog. Ibig sabihin, maaari kang mabuhay gamit lamang ang enerhiyang nagmumula sa langit at lupa, nang hindi na nangangailangan ng 5 butil bilang pagkain. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagpapalinis sa katawan at binabawasan ang mga dumi, kaya mas humahaba ang buhay. Itinataas ng mga sinaunang tao ang ganitong kalagayan, kaya't maraming tala tungkol dito sa mga lumang aklat. Siyempre, malayo pa si Ion sa kalagayang iyon. Kahit na maabot niya ang estado ng hindi pagkain ng butil, pakiramdam niya ay hinding-hindi niya gugustuhin iyon. Sa mundo ng Earth, si Ion ay isang matakaw, mas tamang sabihin ay isang mapagpahalaga sa masasarap na pagkain. Ang una ay tanda ng katamaran at katakawan, samantalang ang ikalawa ay tanda ng isang taong marunong magtamasa ng ganda ng buhay. Hindi lamang siya mahilig kumain, magaling din siyang magluto. Matagal siyang namuhay mag-isa sa Earth, at kahit hindi maihahambing ang kanyang luto sa mga profesional na chef, siguradong napakasarap ng kanyang mga lutong bahay. Kung nagpatuloy siya sa Earth at nagsumikap sa loob ng 2 taon, sa taglay niyang itsura at galing sa pagluluto, tiyak na magiging isang kanais-nais na binata sa paningin ng mga kababaihan. Sa kasamaang palad, nang malipat siya sa ibang mundo, nagsimula siyang muli mula sa wala. Sa mahirap at hirap na Layan Tribal Clan, hindi niya maipakita ang kanyang galing sa pagluluto. Umaasa na lamang si Ion na magkakaroon siya ng magandang buhay balang araw. Maghahanda siya ng mesa na puno ng masasarap na putahe bilang gantimpala sa sarili. Para sa kanya, ang hindi pagkain ng butil at pamumuhay sa pagsipsip ng hangin at pag-inom ng hamog ay wala sa usapan, nakakatakot iyon. Kung hindi niya masisiyahan ang kanyang panlasa, malaking kawalan iyon sa ligaya ng buhay. Sa loob ng 1 buwan mula nang mapadpad siya sa mundong ito, ang tanging karne na nakita niya ay iyong piraso ng bacon. Kahit hindi masarap, karne pa rin yon. At nang maubos ang bacon, puro lugaw na magaspang na butil na lamang ang kanyang pagkain. Nagmamaktol na ang kanyang panlasa sa sobrang pagkadismaya. Sa kanyang sitwasyon, wala siyang magawa kundi tiisin ang gutom at magdagdag ng lakas gamit ang Desolate Bone Essence. Sa kabutihang palad, masarap ang lasa ng Desolate Bone Essence.
Dahil pinagkakaitan nila ako ng pagkain, kukunin ko na lang ang Desolate Bone Essence nila. Napagpasyahan na niyang ubusin ito ng tuluyan. Hindi na siya magpapaka-humble pa, sisimsimin niya ang lahat ng kakayahan ng Purple Crystal para sumipsip ng mas maraming esensya ngayon. Ganito na ang nakasanayan niya, pero may nangyaring kakaiba ngayon. Pagsapit ng madaling araw, pagbalik ni Iyon sa nayon, napansin niyang abala ang buong tribo. Lumabas ang mga matatanda at kabataan mula sa kanilang bahay at nagtipon sa liwasan sa harap ng tahanan ng Patriarch, kaya't napuno ito ng mga tao. At sa gitna ng karamihan, may isang dambuhalang bagay na kasing laki ng burol. Nang ituon ni Iyon ang tingin dito, nagulat siya. Ang imaliit na burol na iyon ay isang napakalaking hayop. Ano? Natigilan siya. Paanong nagkaroon ng ganitong kalaking halimaw sa Layan Tribal Clan? Sa laki ng ulo nito, malinaw na makapangyarihan ito, sapat para burahin ang buong tribo sa isang iglap. Pero dahil napapaligiran ito ng maraming tao at tahimik lamang, malinaw na hindi ito nanghaharang o nananakit. Biglang kumislap sa isipan ni Iyon. Sandali, parang nakita ko na ito dati. Naalala niya ang araw na unang napadpad siya sa mundong ito, nakita niya ang isang dambuhalang hayop na tumatakbo sa kabubatan habang pauwi sila ni Jiang Xiaoro. Mga 10 metro ang haba nito, may matutulis na pangil at matitipunong paa na parang haliging bakal. Mabilis ang pagtakbo nito. At sa likod nito ay may isang lalaki na may dalang espada. Malakas at nakakatakot ang aura ng taong iyon. Hindi iyon madaling makalimutan ni Iyon bilang isang tao mula sa Earth, napaka-imposibleng makakita ng ganoong tanawin. At ngayon, ang dambuhalang hayop na nasa liwasan ay kahawig na kahawig ng nakita niyang iyon. Posibleng ito pa rin ang parehong hayop. Napagtanto ni Iyon na may mahalagang bisita na dumating sa Layan Tribal Clan at ito ang kanyang sinasakyan. Hindi siya papayag na palampasin ang ganitong pangyayari, kaya mabilis siyang nagtungo sa liwasan. Habang papunta, nakita niya ang mga taga-nayon na nagdiriwang na parang bagong taon at narinig niya ang kanilang mga usapan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang may-ari ng dambuhalang hayop ay isang kasapi ng Dragon Vanguard. Ang Dragon Vanguard ay ang pinakamakapangyarihang unit militar ng Tai A Divine Kingdom. Ang mga pinuno nito ay higit pa sa Purple Blood Realm. Karaniwan, mga Purple Blood Warrior ang bumubuo sa kanilang puwersa, at walang katapat ang kanilang lakas sa labanan. Itinatag ng unang emperador ng Tai A Divine Kingdom ang unit na ito, at sa kanilang pananakop ay nabuo ang pundasyon ng kaharian. Hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ng Dragon Vanguard ang kanilang makapangyarihang pangalan sa loob ng maraming henerasyon. Kapag may napili sa seleksyon ng mga mandirigma ng kaharian, ipinapadala muna sila sa reserbang unit ng Dragon Vanguard upang magsanay. Kung makapasa sila sa mga pagsusulit, saka lamang sila magiging ganap na kasapi. Kung hindi, ipapadala sila sa karaniwang hukbo, at doon magtatapos ang kanilang paglalakbay patungo sa pagiging elite. Kung miyembro siya ng Dragon Vanguard, ibig sabihin, ang dumating sa ating tribo ay tiyak na isang Purple Blood Warrior. Ngunit ang Purple Blood Warrior mula sa Dragon Vanguard ay ibang-iba kumpara sa mga mula lamang sa Cloud Wilderness. Sa katunayan, ang dumating sa Layan Tribal Clan ay isang dalubhasa sa rurok ng Purple Blood Realm. Sa antas at karanasan niya, walang makakatumbas sa kanyang lakas. Para sa isang malaking tribo na may 100,000 katao, ang ganitong tao ay karapat-dapat pagyukuran, kaya para sa maliit na Layan Tribal Clan, nakakatakot ang ganitong bisita. Dahil dito, todong ngiti sina Layan Chengyu at ang Patriarch habang nangunguna sa pagsalubong. Nakita rin Iyon ng malinaw, ito nga ang lalaking nakita niya noong unang dumating siya sa mundong ito. Kahit malayo, dama ang bigat ng kanyang presensya. Siya nga, kumislap ang isip ni Iyon. Pangalawang beses na itong pagtatagpo nila. Hindi iyon maaaring simpleng pagkakataon. Mula nang mapadpad siya rito, batid niyang ang Cloud Wilderness, lalo na ang Layan Tribal Clan, ay isang dukhang lugar na walang saysay para sa isang elite. Kaya malinaw na may dahilan ang isang miyembro ng Dragon Vanguard para manatili ng matagal sa paligid ng kanilang tribo. Pero ano kaya ang dahilan? Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.